Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa tayo po iningatan ng COVID at lahat ng mga bagay meron sa lupa na nakakahadlang sa paglago ng magandang kinabukasan natin at ang ating pong kalusugan. Karagdagan ng buhay ay di tayo pinabayaan ng Diyos. Salamat sa umagang ito at pinagkaloob ng Diyos sa atin na makinig po ng mensahe. Ang Gethsemane Christian Baptist Church, buwan po ng June 17, 2020, umaga po ng linggo, ay makikinig natin ang salita ng Diyos sa libro ni Acts chapter 4, verse 31. And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they speak the word of God with boldness. Tayo po'y manalangin, O God Almighty, salamat o Diyos sa iyong mga salita na aming pong nabasa. Salamat, Ama, sa iyong pong biyaya na pinapagkaloob mo sa aming kalusugan, mga safety, at karagdagan ng aming buhay at ang pagsuporta mo sa aming spiritual food. Ganon din po sa financial pangailangan. Salamat po sa inyo, Panginoon. Dalahin ko po, Diyos, patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Naturuan mo kami laging pakababa, maging masunurin po sa inyo sa lahat ng panahon. Dalangin po namin na ingatan mo rin mga kapatiran mo, Diyos, sa virus. At ganoon din po sa aming bansa. Mga unsaved, ganoon din po, Diyos, sa ibang bansa. Maraming namamatay, Panginoon, dahil sa virus na ito. Pero dalahin ko, Diyos, na bigyan po ang karagdagan ng buhay mga unsaved, upang sila po'y makarinig pa ang paraan ng kaligtasan na ibiyaya lamang mula sa inyo, na sinugo mo si Kristo upang siya po ang paraan para makarating sa langit na bayan pagkatapos sa buhay pansamantala sa lupang ito. Dalahin ko rin, O Diyos, ang mga mananampalataya na laging mainis sa araw ng paglilingkod upang maibahagi ang salita sa mga unsaved loved ones, mga unsaved people. Ganon din po ang iyong layunin, O Diyos, na ang aming buhay maging mabunga according to thy will. I pray, Father, na tulungan po ako, wala akong kaya magsalitang hindi mo magitan ng biyaya. Dalahin ko ang presensya ay kumilos sa mga hearers, Panginoon. In Jesus Christ I pray. Amen. Ang sabi po ng banal na salita ng Diyos, and when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Ang title po ng mensahe ay We Need Revival. Christians need revival. Yung revival na tinutukoy ng Diyos ay, tingnan niyo po ang nangyari, mga kapatid. We have already a radio, TV, Christian schools and deep ministries, colleges and seminaries, literature magazines, books in any publishing house or houses na nag-i-inform kung ito po ay nasa tamang paglakad na ayon sa pisikal. Na higit sa lahat, ladies and gentlemen, ay ang larangan ng paglilingkod. Kung tayo ba ay mayroong pakinabang sa radyo, sa TV, Christian school, deep ministries, colleges, seminaries, ano ang po mayroon sa lupa na pinagmumulan po ang ating learning? Mayroon bang naitutulong sa atin sa spiritual life natin? O nakasinto lang sa physical, hindi po na-involve ang spiritual? Magpasalamat tayo sa Diyos, ladies and gentlemen, o brethren, dahil ang Diyos ay gumawa ng paraan para tayo matustusan ng spiritual na kalakasan. Dahil napakahalaga po ang spiritual na kalakasan. Kung hindi tayo po matibay sa pananampalataya, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? We had better take our head out of the sun. Sin and Satan are on a rampage. The law of periodic has caught up with us.
Tingnan niyo po ang nangyari. The perverted lifestyle of the homosexual, the breakdown of the home, breakdown of the home, the atheistic school system, our society, the compromise of the pulpit, the greed of money, hungry Americans, and the declaration of the Bible had better ways to tell us to wake up. Alam niyo mo mga kapatid, ang pinakamagandang example po niya para makuha natin katulad po si Hosea. Si Hosea po is one of Israel's great kings. Who knew God? Si Hosea po, si Josiah po, ay isang magaling na hari dahil kilala niya po ang Diyos. Had brought Israel out of moral, spiritual, and economic chaos. Sa paglakad ni Josiah po, bilang hari ng Israel sa Diyos, ay nagkaroon sa kanya po ng spiritual and economic na prosperity and happiness in Israel's people, in Israel, itong bansang Israel. Kaya under him, the nation grew in strength and prosperity. Sa makita ni Josiah na hari ng Israel, ay nagkaroon o nakamtan po nila ang prosperity and spiritual happiness sa kanyang bayan na Israel. Kaya sa pakipaglakad sa gusto ng Diyos sa buhay natin, there is always prosperity. Pero nung namatay na po si Josiah, dahil po siya po ay namatay sa digmaan. Ang kanyang anak na si Jehoiakim, na kanyang anak, siya po ay pumalit na hari. Si Joachim na ito, ay matigas ang ulo, ayaw niya pong sundin yung pong pamalakad ng kanyang ama niya sa Josiah. Ayaw niya pong sundin yung pong pakipaglakad ng kanyang ama sa Diyos. Ayaw niya yung ganong style na pamamalakad ng buhay. Kaya itong Joachim na ito, na anak ni Josiah, ay siya po ay nag-refuse to follow his wise father. At ang ginawa niya, forsaking his father's religion, he brought a national economic building for his own glory rather than for the glory of God. Ibig sabihin, ang kanyang sariling style na pamumuhay, yun ang kanyang sinunod. At itinakwil po o hindi niya binigyan halaga yung kung ginawa ng kanyang ama na lumakad na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya he built this home. Ito ngayon ang mas higit na tinarget niya po. Ang kanyang karangalan, imbis na sa Diyos ang karangalan, siya na po ang umani. His people, the bold, brave project ended his defeat. Ang kanyang katapangan at ang kanyang mga proyekto na nakikita katulad po ng mga bakod ng pangdepensa ng kaaway at ang magigiting na sundalo ang higit niya pong binigyan ng halaga at ang kanyang nilang pagkain at pinatatag ang kanilang ekonomiya na ito pala ang nagwawakas ang kanyang pagkatalo sa harapan ng Diyos. Shame and disgrace and finally in destruction. Does this sound familiarity? Kaya, Christian, we are now encountering this kind of attitude or fellowship. The way how we deal to others. Dapat yung revival ng isang mananampalataya ay dapat laging matibay. Pag laging matibay ang ating pananampalataya, ladies and gentlemen,
makita si Kristo sa ating buhay na hindi po tayo mahihina na nabubuhay sa lupang ito, kundi masayahin na anak ng Diyos. Matatapang, hindi physically, spiritual goodness. Na tayo po ay dalhin ng mensahe kahit sinong tao ka. Kriminal ka man, mabait ka man, maamo ka man. Walang sinisiro ang salita ng Diyos. The real genuine. The reason why we do this spiritually, in order that Christians need a revival. Remember this. Real, genuine. Heaven sent the Holy Ghost, earth sweeping revival in this hour today. So, I challenge you, brethren, mahalaga ang ating revival. Ibig sabihin, mahalaga ang ating katibayan ng pananampalataya dahil ang pananampalataya regalo ng Diyos sa atin. Dapat lagi ingatan naman yung pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin na nagmula sa salita. Unang puntos. The terrible advancement of atheism. Atheism. Yung atheism po, the denial of the existence of God. The denial of the existence of God. The denial of the existence of God. Hindi po, naayon po sa Psalm 14 verse 1. The fool hath said in his heart, there is no God. Itong atheism po na, atheism, ay hindi po siya naniniwala na mayroong pong Diyos. Kaya, a terrible advancement of atheism. Yung atheism po, wala rin pong pagkaiba. Yung pong naniwala ka na mayroong Savior, naniwala ka mayroong Diyos, pero hindi mo naman sinusunod yung sinasabi niya. Di mas maganda sabihin mo na walang Diyos, ikaw na ngayon ang masunurin sa buhay mo. Ang nakakahiya yan, kung sasabihin mo, mayroon akong Savior, mayroon akong Panginoon, pero ang kanyang sinasabi, hindi mo naman sinusunod. Samantalang ito pong fool, naayon sa Psalm 14 verse 1, sinasabi niya na hindi siya naniwala na mayroong pong Diyos. Walang Diyos. Dahil hindi po siya masunurin sa sinasabi ng Diyos. Ang issue niya, yung kung ikaw ay masunurin, ito naman unsaved, hindi rin masunurin. Ang mahirap yan, sabi mo, Kristiyano ka, hindi ka masunurin. Unsaved yan, hindi naniwala meron Diyos, hindi masunurin. Hindi naman, Pastor, masunurin ako pang minsan-minsan naman. Bakit sa palagay mo sa food, hindi rin masunurin niya? Masunurin naman niya. Hindi nagiging pwedeng lumaki yan kung hindi masunurin sa magulang. Hindi pwedeng kapag-aral ng grade 1 kung hindi masunurin sa magulang. Parehas din yan. Sige, pag-aralan yung maigi. Kaya, naayon po sa Roma 1:18 down to 24. Ulitin ko, the first point, the terrible advancement of atheism. Tingnan nyo. Sa Romans 1 chapter 1 verse 18 down to 24. It is irrelevant today as it was in the days of Apostle Paul. We have slowly but surely allowed atheism to take over this country. Tingnan nyo po. Bakit naman? Sa ating bansa, ang daming walang pakialam pagdating sa linggo. Ang dami walang pakialam yung magbasa ng Biblia. Ang dami ng mga tao walang pakialam. Ano ba ang kahulugan ng makiusap sa Diyos ng panalangin? Maraming nanalangin, pero in the wrong way. How to pray. Okay? Ayan. Ikaw ba ay nasa panig po ng atheism?
Sige, pag-aralan mo. Ang atheism po, sabi ng Psalm 14 verse 1, the fool has said in his heart, the fool. Yung mangmang, sinabi niya sa kanyang puso, walang Diyos. Walang Diyos. Okay. Mayroong isang tao, pumunta sa isang kainan. Ang sabi niya, pagpasok sa kainan, isinisigaw niya na walang Diyos. Kung mayroong Diyos, bakit ang dami problema ng bayan? Kaya walang Diyos. Sinisigaw ng walang Diyos, walang Diyos. Sa isang sulok sa restaurant na yon, mayroong isang pastor. Itong pastor na ito ay totoong pastor. Tingnan niyo. Itong pulis na ito, linapitan niya po yung pastor. Hindi niya kilala ang pastor. Pero nilapitan niya at sinisigaw, walang Diyos! Walang Diyos! Yan ang sinabi niya. Tumayo yung pastor. Sinabihan ko yung sumisigaw, tumigil ka! Sabi niya. Napatigil. Nagulat Yung sinasabi mong walang Diyos, hindi lang po bago yan. Noon pa sa Old Testament, nasabi na ayon sa Psalmistang David, chapter 14 verse 1. Pero yung pong Psalm 14 verse 1, sa kanyang puso sinabi ng Diyos, mangmang! Ikaw, hindi mo sinabi, hindi lang sa puso mo sinabi, kundi sinigaw mo, anong tawag doon? Kung ang sabi ng Diyos, mangmang! Yung nasa puso pa lang, hindi pa inilabas. Ikaw inilabas mo na. Ano masasabi mo niya? Hindi nakakibo. Iyong pong sumisigaw. Kaya, may matapang na nakapagsalita na ang Diyos ay dapat natin ibandiray. Tandaan niya. Marami kasi sumasang-ayon na. Kaya, ito pong terrible advancement of atheism, ladies and gentlemen. May pagkaiba yung mananampalataya ng kanyang ugali ay nasa ugali na walang Diyos. Ano yung ugali na walang Diyos? Hindi nananalangin. Hindi rin po kumikilala sa tao. Hindi niya kilala ang Diyos. Pag pumatay na lang. Hindi rumirespeto sa basa ng Bible. Pag makita ng Bible, walang kwenta ang Bible yan. Ganyan. Panalangin, wala nga Diyos Yung ugali ng walang Diyos na yan, ang kanya pong puso ay ganyan po ang paningin niya. Kung ikaw naman ay Kristiyano, wala rin importante sa iyo magbasa ng Bible. Wala rin halaga sa iyo yung manalangin. Wala rin sa iyong halaga yung mayroon kang kabahagi sa mga unsaved loved ones. Makiparticipate sa gawain ng church upang mabahagyan ng mga unsaved. Wala rin pong pagkaiba yung ugali. Itong sinabi niyang walang Diyos. It is shameful sa Christians o sa mga Kristiyano mayroon pa rin ganitong ugali. Kaya tayo po ay magbago na 2020 na mga kapatid. Palapit na naman ang 2021. Ilang buwan na lang. Kaya, dahil po sa terrible, yung pong terrible, ito pong rapid, ito pong mabilis na pagdami ng klaseng pananampalataya na imbis na si Kristo ang purihin, idinadamay si Maria. Imbis ang Diyos Ama o si Kristo Jesus ang purihin, idinadamay ang Pope, idinadamay si San Papa, idinadamay po kahit ano yung mga tao ang nilikha ng Diyos. Pagdating sa pagpupuri sa Diyos, wala na pong ibang daanan. Diretso yan. Yun po ang mga baptist, mga kapatid. Maliwanag po yan. Kaya itong advancement, napakabilis po itong pagkilos ng atheism, mga kapatid. Kaya Christians, dapat tayo po ay mag-isip. Wake up.
Tingnan mo po sinasabi ko sa inyo, si Josiah, na hari ng Israel, lumakad sa Diyos. Nakamta niya ang prosperity at kagalakan sa buhay. Ang kanyang anak na si Joaquin, na siya po ang humalili, ayaw niya pong sundin ang ganyang ama, ang kanyang paglakad sa Diyos. Kaya ano nangyari? Sa lahat ng kanyang pinundar, sa lahat ng kanyang defense sa militar, how to defense their country, ay lahat bumagsak. Bakit? Bakit? Sinabi nga ng Bible, for without me, ihihindo natin. Wala akong magagawa kung wala ako dahil pag-aari niya ang lupang. Pangalawang puntos, the perversion of the moral standard. Perversion. Perversion of the moral standard. Pangalawang puntos, we have adultery. Iyon po ay pinakamalaking disease. Marami pong pinanganak na illegitimate children. Illegitimate children. Dumadami po ang prostitutes, homosexual, and every other kind of deviant sexuality na ayon sa Roma 1:26 and 27. Gambling. Yeah, we have adultery, the perversion of the moral standard. Letter B, gambling has become a very irrespectable institution. Respectable. Ginagalang, kinikilala ang ating lipunan. Bakit gambling? Sugal. Maraming klaseng sugal. Pag pumunta sa sugal, lalo kung bigating sugalan, ang tingin ng taong masa, sila po ay mayayaman, maraming pera. Okay? Maraming pera ang kanilang bulsa, kanilang hanap buhay, malalaki ang income. Pero, itong pumunta sa sugal, karamihan, ay ang kanilang pera ay iwini-waste na lang nila, hindi nila kailangan. Pero meron din na naaakay na hindi masyadong mayaman, sinusugal ang kanyang pera sa gusto niyang dumami pa ang pera. Meron din yung walang kapera-pera, umutang, ganyan, baka sakaling magkaroon ng pera. Marami rin taong sumusugal. Kaya nga yung mga kasino ay tinitingnan yung mga income, yung mga kita mo sa buwan. Pag property, ganyan, sasakyan, ay kung below the belt ka, hindi ka pwedeng makasama sa kasino, lalo kung kasino pang mayaman. Meron bang kasino pang mahirap? Meron. Kasino. Panglita. Okay? Kaya, gambling. Bakit? Gambling is destroying more than homes, or more homes. Gambling is destroying more homes, making more thieves, creating more liars, dying for souls, than any other institution in the country, with the exception of liquor traffic, condemned in Haggai chapter 1 verse 6. Condemned, sinumpa. Kaya, we have adultery, gambling. Ano pa? Letter C, the legalized liquor traffic. Yung pag-iinom, naging legalized. Okay? Has caused more murders, more vice, more corruption, more unhappiness, more destruction of character than any other organized evil in this country. Woe unto him that giveth his neighbor drink, that putteth thy bottle to him, and maketh him drunken also, that thou mayest low on their nakedness. Habakkuk chapter 2, verse 15. The legalized liquor traffic. Shimon at mga kapatid. Sana nangyayari sa ating bansa, walang magagawang mga Kristiyano to bring their message to them. Kaya nga ang ating church, simula po sa maliit, dapat magkaroon tayo ng compassion for the lost. Ipag-pray natin ng ating bansa, ang ating pong niluklok na leader, pangulo ng ating bansa. Lahat ng mga senador, congressman, kanya. Itong mga mayors, kanta. Na ang mga bagay na importante sa kanila,
na dapat nilang malaman na sila ay makasalanan, kailangan nilang Savior, the only begotten Son of God. Pagkatapos sa buhay na pansamantalang ito, ay langit na bayan ang kanilang punta. Kung lamang mayroon tayong bawat isa ang compassion, na ibigay ang ating share, na ibigay ang ating pong responsibilidad sa Diyos. Kaya nga tayo po iniligtas sa gusto ng Diyos na kabahagi ka sa Kanyang Ebanghelyo. Kaya inahamon ko kayo. Hindi lang po yan, yung abortion of 1.5 million babies a year has sent a cry of murder up to God that cannot be ignored. Ano mo yan? 1.5 million babies a year has sent a cry of murder up to God that cannot be ignored. Abortion. Dahil po sa nakedness, dahil po sa lamang, abortion ay napakarami ng milyones ang mga kapatid. Kaya the perversion of the moral standard. Ang gusto lang ng Diyos sa atin, ayaw niya yung adultery. Maliwanag yun. Ayaw ng Diyos. Ayaw niya yung gambling. Yung gambling kasi, marami pong parang mayroon tayong tax sa gobyerno, maraming pera ng gobyerno nakukuha dyan, lalo po itong mga likor, pag-inom ng alak, itong mga sigarilyo, yung mga bagay na malalaki ang tax. Hindi inaalis ng gobyerno ang mga ito dahil dito daw nabubuhay ang gobyerno. Kaya hindi tinatanggal. Kaya wala rin tayong pagkaiba, walang Diyos. Pangatlong puntos. A prayed down revival. Dito tayo po sa pray. Naayon po sa 4:31. And when they had prayed, the place was shaken. When they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they speak the word of God with boldness. Prayed down revival. This revival in Acts was when they had prayed. They prayed 10 days, preaching 5 minutes, and 3,000 got saved. Panahon ng Apostol Peter o Apostol Pedro. Tingnan niyo po, malaki ang magagawa ang Kristiyanong mananalangin. Kung ang mananampalataya dito sa Gethsemane pumunta sa soul winning, may nag-pray na members, pray itong soul winners. May nag-support sa kanyang pamasahe. May nag-support yung pangailangan itong soul winners na ito. At nagkaroon ng souls walk. Kabahagi ka doon, kapatid. Kaysa yung kung hindi mo ginamit ang pera mo. Kaysa yung kung ang pera mo ay napunta sa alak, napunta sa sigarilyo, napunta kahit saan-saan. Tandaan mo, kapatid, pag-aari pa rin ng Diyos ano ang mayroon ka. Maliban sa kasalanan na ating ginagawa. Pag-aari pa rin ng Diyos. Bakit, Pastor? Ang lupa sa Diyos. Ang hangin sa Diyos. Saan galing ang pera? Kung walang lupa, saan lalakad ang tao? Saan lalakad ang sakyan? Saan lalakad ang lahat meron po sa negosyo kung walang lupa? Sa tubig, Pastor, ang tubig hindi mo pag-aari pa rin ng Diyos yan. Kaya mula rin pa rin sa Diyos. Kahit mayroong lupa, kahit mayroong tubig, kung walang hangin, galing din sa Diyos. Kahit mayroong hangin, kahit mayroong lupa, kahit mayroong dagat, kung wala namang araw, yung araw pag-aari ng Diyos. Yan. Sige. Kaya wala rin tayong, aminin na lang natin. Kasi ang Diyos siya po ang may akdang lahat. Aminin naman natin, pero pagdating sa gawa, hindi naman natin ginagawa. Hoy, ito yung COVID na kumakalat sa ating bansa, natatakot ang tao. Bakit? Ayaw nilang mamatay. Pero yung may hawak ng COVID, hindi tayo matatakot. Dapat yun po may hawak ng COVID. Yun po dapat natin katatakutan. Kasi yung COVID na yan, wala sa Diyos yan. Isang order ng Diyos, wala yung COVID. Pag sinabi ng Diyos, COVID, lumayas ka. Lumayas siya. Kung sinasabi siya, lumayas. Pag sinabi ng Diyos, lumayas ka setan. Lumayas naman si setan.
Yung pa kayang COVID na sakit, hindi kayang patigilin ng Diyos. Kung ang karagatan kinaya ng si Jesus, pinatigil po ang karagatan na malakas ang ano. Ang origin natin po, walang dagat, walang lupa. Kinaya ng Diyos, pinalitaw na magkaroon ng lupa, magkaroon ng karagatan. Yung pa kayang COVID na hindi nga kayang patigilin. Kaya panalangin, ladies and gentlemen. Pray! 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 Anong ginagawa mo, Christian? Ikaw ba nanalangin sa gabi? Ikaw rin ba ay nag-enjoy na makikiusap sa Diyos? O nag-enjoy ka ng ganyan? O nag-enjoy ka ng bara? O ano ba kina-enjoy natin na hindi natin isinasama ang Diyos? Ay, ito kung ganyan ang ugali natin, wala rin po tayong magpagkaiba yung sinasabi niya. Walang Diyos! Walang mga sabihin natin, walang Diyos. Okay. Kaya ka ng mga kapatid, nakakaya tayo sa harapan ng Diyos niya. Tandaan po natin, ang buhay sa lupa, pansamantala lamang. Hindi tayo magtatagal sa lupa. Kahit anong oras, pwede tayo po. Ganyan. Pero ba nakakalamang kamatay? Wala. Kaya biyaya ng Diyos, pag tayo po ay buhay pa. Nawa, ladies and gentlemen, naunawaan nyo ang mensahe ng banal na salita. Magandang umaga and a blessed day.